Good morning. Good afternoon. And good evening. Hi, I'm Wiz. Hi, I'm Is. And welcome to Builders of Nation on Fire or Bonfire. At sa gabing ito, wini-welcome natin ang ating mga pastors, ang ating mga primary leaders, ang ating mga disciples, mga magulang, mga kabataan, at kung bago ka dito, welcome sa Bonfire Night. At binabati rin po namin ang mga OFW na kasama namin ngayong gabi. At sa pag-uumpisa po ng ating Bonfire Night, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So we are reminded sa ating Bonfire Things to Remember, 'di ba? Habang ongoing ang ating gawain, talagang makinig tayo at the same time, mamaya sa worship talagang kumanta tayo at buong puso nating awitin ang idadalin sa atin ng ating musician. And syempre habang ongoing rin yung gawain, nag-engage tayo at talagang focus sa ating gawain. Amen to that. At inimbitahan ko po ang bawat isa na sama-sama tayong tumayo at umawi tayo ng papuri para sa ating Panginoon na ihatid sa atin ng CJS Philippines Worship Team. Everyone needs compassion, love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures, and feel my life again.
rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus conquered Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Praise God sa ating narinig na mensahe mula sa awitin natin kanina. And I hope and I pray na set ang atmosphere of praise and talagang na-feel natin yung presence ng ating Panginoon. At niready ang ating mga puso't isipan sa maririnig nating mensahe ngayong gabi. Ace, ipakilala mo na. Okay, so for our speaker for tonight, he is the pastor of CJS Paliparan. Let's welcome Pastor Ray Mir.
Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At wini-welcome ko po ang aking pong kamanggagawa, ang mga pastors na nandito ngayon sa online. At ganun din po sa mga primary leaders natin, sa mga leaders natin, at sa mga disciples natin. Gayon din po sa bawat pamilya na nandito rin sa online. At yung mga malalayo po nating mga kapatid nasa ibang bansa, wini-welcome ko po ang bawat isa sa inyo. At sa pagkakataong ito ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa biyaya niya, sa patnubay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya hiniling ko po sa bawat isa, ating pong bigyan ng paggalang ang ating Panginoon. Makinig po tayo sa ating pong mga lugar kung saan po tayo. At maglaan po tayo ng oras na magsulat kung ano yung mga bagay na nais iparating sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito ay nais ko pong pinagkakatiwala ko po sa ating Panginoon lahat po ng ating pong gagawin sa oras na to. So, samahan po ninyo ako sa aking pong pananalangin sa pagkakataong ito. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat narito po ang iyong lingkod, Panginoon, upang maglahad ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo po ang puso ng bawat isa sa mga salita mong mapapakinggan nila. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong espiritu ang siyang lumukob upang lahat ng bagay na maririnig nila at mauunawaan nila, Panginoon, at maipapamuhay nila ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na anumang gawa ng kaaway, Panginoon, aming pong pinagkakatiwala sa inyo. At ang katagumpayan nito, Panginoon, ay nagmumula sa inyo. Hindi sa sarili naming kakayahan, hindi sa sarili naming galing, hindi sa sarili naming katalinuhan, kundi sa biyaya mo, Panginoon. Kaya marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. At Lord, pinagkakatiwala ko po itong gawaing ito sa inyo, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So muli, magandang gabi po sa bawat isa. Nais ko po ang bawat isa na pumokos tayo sa mensahe ng Panginoon. So hinaanyayahan ko po na tayo po ay magbukas sa ating mga Biblia. Kung meron po kayong mga Biblia sa inyong mga bahay, sa inyong mga trabaho, at buksan po natin, or ganun din kung meron po tayo sa gadget natin. So buksan po natin ang ating pong mga Biblia dyan. So, ang ating pong babasahin, matatagpuan po natin yan sa Matthew chapter 28, 19 to 20. So, common po. Then, 2 Corinthians 5, 14 to 15. So, sabi dito, "Go therefore and make disciples all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Then 2 Corinthians 5, 14 to 15. "For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, and those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again." So makikita po natin sa passage na to sa Matthew chapter 28, 19 to 20 or 19. So malinaw po na may binanggit ang ating Panginoon dyan. So yung salitang go. At marami sa atin na humahayo tayo. Ang Tagalog kasi ng go ay humayo. Maraming mga humahayo, hindi lubusan na unawaan kung bakit sila humahayo. May humahayo na dahil sa obligation,
dahil sa takot sa leader or ini-expect nila there is a blessing. At higit sa lahat, humahayo sila dahil sa pressure. Pero tandaan po natin mga kapatid, dapat maging malinaw sa atin kung bakit tayo humahayo. Hindi rin G12 ang dahilan kung bakit tayo humahayo. Si Jesus ang dahilan kung bakit tayo humahayo. We don't preach because of our system. We preach because of our Savior. Kaya ang topic natin sa gabing ito, it's all about the cross, our reason to go. The cross is our reason to go. Ang cross ang dahilan kung bakit tayo humahayo. Wala nang iba pa. Kaya the cross is the center of the Christian faith. Ibig sabihin, ito ang pinakapuso. Ito ang pundasyon natin o sentro ng ating pinapaniwalaan. Everything we believe and everything we do flows from what Jesus accomplished on the cross. At the cross, tandaan po natin, we see the depth of God's love and seriousness of sin and the price of our salvations. But the cross is not only something we look back to, it also the reason we move forward. Because Jesus died for the world and we are called to go to the world. The cross compels disciples not to stay comfortable, but to share the message of salvation. Yun ang mga dahilan o dahilan kung bakit tayo humahayo. It's just because of the cross of Christ. Kaya the question is, why is the cross our reason to go and to share the gospel of Christ? Bakit ang cross ang dahilan kung bakit tayo humahayo o ibinabahagi ang ebanghelyo ni Kristo? Number 1, the cross reveals God's love for the world. Ibig sabihin, dito natin makikita sa cross na to kung paano ipinahayag ng ating Diyos, Ama, ang kanyang pagmamahal. Ang pagkapako ni Kristo sa krus ang pinakamalalim na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Sabi nga ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life." So ibig sabihin mga kapatid, sa cross na yan, malinaw na pinadama ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. At ang sino man magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi na siya mapapahamak, kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kaya the cross show how much God's love humanity. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ipinakita nito ang dahilan kung bakit namatay si Jesucristo sa krus ay dahil mahal ng Diyos ang mundo at nais niyang maligtas ang mga tao mula sa kasalanan. Kaya gaano man tayo kasama, gaano man tayo karumi,
Gaano man tayo makasalanan, minahal tayo ng Diyos. Kahit minsan, nag-aalangan tayo kung mahal tayo ng Panginoon. Minsan may tanong tayo kung mahal tayo ng Panginoon. Tandaan po natin, anumang nararamdaman mo ngayon sa sarili mo, marami ka mang nagawang kasalanan, marumi ka man dahil sa managagawa mong mga mali. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos. Ang cross mismo ang magpapatunay sa bawat isa sa atin na tayo'y mahal ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kahit sino ka man o anuman tayo, o anuman nakaraan mo, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Hindi sinusukat ng Diyos ang halaga ng iyong pagkakamali, mga kapatid. Minahal niya tayo ng buong buo. Tandaan po natin, hindi lamang sinabi ng Panginoon na mahal niya tayo. Ipinakita niya mismo sa krus ang kanyang pagmamahal. Kaya if you ever doubt about God's love, look at the cross. Tignan natin yung cross. Ang paghihirap at kamatayan ni Jesus sa krus ay kapalit ng kasalanan ng tao. The cross shout to the world that God's love is greater than our sin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon pinakita ng ating Diyos, Ama, ang kanyang pagmamahal. Kaya Jesus willingly gave His life so that people might have eternal life. So makita po natin, binigay niya buhay niya sa atin para lang maligtas ang bawat isa sa atin, para lang makamit natin yung buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, itong pagkakataong ito ay ginugunita natin ang mahal na araw. At ang Friday na to ay Holy Friday na kinikilala ng tao. Kaya itong bagay na to, o kaganapang ito, o events na to, binabalik tayo ng Diyos na dapat makita natin kung gaano tayo pinahalagahan ng Diyos, kung gaano niya tayo kamahal. Kaya walang dahilan na magkaroon tayo ng pag-aalinlangan sa pagmamahal ng Diyos. Sapat ang pagmamahal ng Diyos na ginawa niya sa krus para sa atin. Calvary is the place where the love of God embraces simple words. World. Tandaan po natin yun. Ang cross ang daan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan at pagkakataon na ang tao ay magkaroon ng buhay at relasyon sa Diyos. So malinaw po, mga kapatid, siya yung humakbang para tayo magkaroon ng relasyon. Hindi ikaw, kundi siya mismo ang nanguna upang magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya ang cross ay hindi lamang simbolo ng paghihirap, kundi pinakamalaking pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Ipinakita ng Diyos na handa siyang magbigay ng pinakamahalaga, ang kaisa-isa niyang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang layunin niya ay para iligtas tayo o iligtas ang mundo. Kaya if God loved the world enough to send His Son, we must love the world enough to tell about Him.
ang pagmamahal ni Jesus sa krus ang nag-uudyok sa atin ngayon, mahalin ang tao. At ang pagmamahal na yan, ang dahilan kung bakit tayo mahayo. At bakit tayo pinapahayo? Dahil naranasan mo ang pag-ibig na yan, hindi mo kayang itago lamang sa sarili mo. Kaya the deeper you grasp His sacrifice on the cross, the strongest your mission become. Kaya tandaan po natin mga kapatid, walang ibang dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin humahayo. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Inibig niya tayo. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, ngunit walang bagay na ginawa ang Diyos para tignan yung ating pong nakaraan. Pinadama niya yung pagmamahal niya na kahit sino pa man tayo. Kaya mga kapatid, kung tayo man sa pagkakataong ito ay nagkakaroon sa puso natin ng hadlang para humayo, para ibahagi si Jesucristo, bumalik tayo sa bagay na pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sapagkat yung pagmamahal ng Panginoon, siya lamang ang makakapagbigay lakas, tapang, para ipahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, why is the cross our reason to go and share the gospel? Bakit ang cross ang dahilan upang tayo'y humayo at ibahagi ang ebanghelyo ni Kristo? The cross show the only way of salvation. So ang intention ng Panginoon kung bakit nandoon siya sa krus is just because to save us, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Alam nyo, may mga tao na nagsasabi na, matulungin ako eh. Mabuti naman akong tao. Nagkakawang gawa naman ako. Kaya tiyak sa sarili ko, ligtas ako. Sabi naman ng iba, may reliyon akong kinakaaniban eh. Every Sunday naman, nagsisimba ako. Tsaka sinusunod ko yung ritual. Meron naman nagsasabi na, higit naman akong mabuti sa iba eh. At marami akong alam tungkol sa Diyos. Kaya sigurado langit ang pupuntahan ko. Now, look at your Bible in the book of Acts chapter 4, verse 12. And there is salvation no one else. For there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. So ibig sabihin mga kapatid, ang kaligtasan natin, hindi dun sa mga bagay na mabubuti. Sa mga bagay na ginagawa natin, ang kaligtasan ay mula lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Because only Jesus can save. Because only He paid the price He could never afford. Jesus' death paid the penalty of our sin. So yun ang reason kung bakit
napako si Jesus. Kung bakit si Jesus nasa krus? Para bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya kahit gaano tayo kabuti, kahit na gawin natin lahat ng mga bagay na ritual na ginagawa sa church, hindi sapat yun para maligtas tayo. Kasi ang kasapatan ng kaligtasan ng bawat isa sa atin ay sa pamamagitan ni Jesucristo na nagbayad ng ating mga kasalanan. Ipinako siya sa krus. Pinaghirapan niya yon for us, para sa atin. So ipinakita niya sa krus ang kabigatan ng kasalanan. At ang kasalanan ng tao ay may kaparusahan, kamatayan at pagkahiwalay sa Diyos. Dahil hindi kayang bayaran ng tao ang sarili niyang kasalanan, kinakailangan ang isang perpekto na handog. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa krus, si Jesucristo ang nagbayad ng kaparusahan sa ating mga kasalanan. In Romans chapter 6 verse 23, common verse, lagi nating ginagamit. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, pag ikaw nagpapatuloy sa kasalanan, tiyak ang magiging kabayaran niyan ay kamatayan. Ang ibig sabihin niyan, patungo tayo sa impyerno. Kasi malinaw yung sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ipinakita ng cross ang tanging paraan ng pagliligtas. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Reliyon o sarili nating pagsisikap. Ang kaligtasan ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ng sacrifices ni Jesus Christ sa krus. Siya ang naging kapalit ng kasalanan ng lahat ng tao. Ganon kabuti ang Diyos sa atin. Sabi nga ng John 14:6, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, ang linaw na sinabi ng ating Panginoon na siya yung daan. Kung nais natin mapunta sa langit, nais natin makasama ang Diyos, si Jesus ang daan. Wala nang iba pang daan. At malinaw na sinabi ko kanina sa inyo, na hindi sa kabutihan, kaya tayo naligtas. Hindi dahil sa pagtupad natin ng mga ritual na gawain sa church. Hindi yon. Kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya pinakita sa krus ang kanyang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang krus na nakita, sa krus nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Kahit makasalanan ang tao, ibinigay niya ang kanyang anak upang tayo'y maligtas. Sabi ng John 3:16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So linaw, mga kapatid. Kaya huwag tayong mag-alala kapag meron tayong Kristo sa puso natin. Hindi na tayo mapapahamak. Bagkos magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So ang cross ay nagpapakita na ang kasalanan ay seryosong problema at si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan at siya lamang ang daan sa kaligtasan.
Wala nang iba pa. Kaya dapat ang tugon natin ngayon, mga kapatid, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at sumampalataya kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi no other sacrifices, no religion or good works can save a person. Because the cross is the only way of salvation, the gospel must be proclaimed. Kaya mga kapatid, kung walang magsasalita tungkol kay Jesucristo, walang mag-go, walang hahayo, mananatiling bulag ang mundo sa daan ng kaligtasan. Kaya kung bakit mahalaga na humahayo tayo. Mahalaga na ginagawa natin araw-araw ibinabahagi si Jesucristo. Hindi dahil inuudyokan tayo ng leader natin. Hindi dahil naririnig natin sa sinasabi ng pastor natin. Kundi mismo sa puso natin, ramdam natin yung sacrifices na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa iyo at sa lahat ng tao. Huwag nating pabayaan ang paghayo. Gawin natin lifestyle natin yan bilang disciple. Kasi lahat ng tao nangangailangan ng Kristo. So pangatlo, why is the cross our reason to go and share the gospel? The cross compels us to share the gospel. In 2 Corinthians chapter 4, verse 14, for Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. So maliwanag po to na sinasabi ni Apostol Pablo na bumalik siya doon sa lumang tipan bago pumasok yung kasalanan, mga kapatid. At pumasok yung kasalanan doon sa lumang tipan. Isang tao lang ang gumawa, lahat na apektuhan ng kasalanan. Kaya sabi niya, ang salitang compel dyan, sa Greek word ay soneko. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ay pinipilit, itinutulak, o kinokontrol mula sa loob natin. Hindi ito simpleng utos, mga kapatid. Ito ay malakas na puwersa ng pag-ibig ni Jesucristo sa puso natin. Kaya once na naranasan mo to sa buhay mo, hindi ka mag-aatubili i-share si Christ. Hindi ka mag-aatubili humayo. Kasi mismo yung bagay na ginawa ni Jesucristo sa puso mo ang siya nagtutulak sa iyo. Siya yung nagpipilit sa iyo para humayo, para mag-abot ng mga tao. So yung mga naririnig niyo sa mga leaders ninyo, sa mga pastor ninyo, ay paalala lamang nila. Ngunit itong bagay na to, na nasa puso mo, ay ginagawa yan ni Kristo sa atin para tayo ay hindi napipilitan humayo, kundi nararamdaman mismo natin sa puso natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya nakakalungkot minsan na marami ang hindi humahayo. Marami sa loob ng church, okay lang na makinig ng salita ng Panginoon. Okay lang dumalo. Pero pagdating sa hayo, hindi mo siya makitaan. Pero naniniwala ako, once na naranasan mo to sa buhay mo, ito mismo
ang nag-uudyok sa iyo. Ito mismo ang kumukontrol sa loob ng puso mo para ipahayag mo ang sinasabi ng ating Panginoong. Kaya ang pag-ibig ni Jesus na pumupersa sa loob at nagtutulak at pumipilit sa atin na humayo ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi tayo nag-share ng gospel dahil obligasyon lang, kundi naranasan natin ang pag-ibig ni Jesucristo sa cross. The cross compels us to share the gospel ay nangangahulugan na ang cross ni Kristo ang nagtutulak at nag-uudyok sa isang disciple na ipahayag ang mabuting balita. Kapag tunay natin naunawaan kung ano ang ginagawa ni Jesus sa krus, hindi tayo mananahimik, kundi magkakaroon tayo ng puso na ibahagi sa iba. Kaya, mga kapatid, tandaan natin, sa cross na yan, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Namatay si Jesus para sa atin. At kaya, gusto rin niyang ipaalam mo rin to isa-iba. Hindi mo dapat sarilinin. Hindi dapat nananatili lamang sa isip ang mga naririnig mo tungkol sa ating Panginoon. Dapat ipahayag mo to sa lahat ng tao. Sapagkat ito yung nais ng ating Panginoon. Sa cross, nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Kapag naranasan natin ang ganitong pag-ibig, natural, gusto nating ibahagi sa iba ang balitang ito. Kaya kapag tunay mong naunawaan kung gaano kakamahal ni Jesucristo, hindi ka mananahimik. Merong kang burden sa mga taong wala kay Kristo, mga taong ligaw, mga taong nawawala. Gusto mo silang makitang maligtas. Kaya tandaan po natin, hindi takot o guilt ang motibasyon sa buhay natin para humayo, kundi pag-ibig. Hindi tayo nag-i-evangelize dahil napipilitan lang o natatakot sa parusa ng Diyos, kundi mahal natin si Kristo at mahal natin ang mga tao. Kaya ang cross, mga kapatid, ang nagligtas sa atin mula sa kasalanan. Kaya dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus, tayo ay pinatawad at binigyan ng bagong buhay. Kaya kung alam natin ang paraan para maligtas ang ibang tao mula sa pagkapahamak, may pananagutan tayong ipaalam ito sa kanila. Kaya huwag tayong manahimik. Huwag tayong manatili sa tabi. Okay. Huwag tayong mag-enjoy sa comfort zone natin. Magising tayo sa ginawa ni Jesucristo sa atin. Ang cross, tandaan po natin, nagbigay sa atin ng mission. Ang ginawa ni Jesus sa krus, ang pundasyon ng gospel message. Dahil dito tinawag niya ang mga disciple. Ipinahayag niya ang mabuting balita sa buong mundo. Kaya ang cross ay hindi lamang simbolo ng kaligtasan natin, kundi isang paanyaya sa iyo, paanyaya sa akin, paanyaya sa lahat, at hamon. Kapag naunawaan natin ang sakripisyo ni Kristo at pag-ibig ng Diyos, mapipilitan ng ating puso ibahagi ang ebanghelyo upang ang iba rin ay makaranas ng kaligtasan. Kaya ang pag-ibig niya, nagbibigay lakas sa iyo, nagbibigay lakas sa atin na magpatuloy.
Kaya kahit may rejection every day kapag nag-share tayo ng gospel, kahit minsan nakakaranas tayo ng hirap mag-share ng gospel, nagpapatuloy tayo. Bakit? It's just because the love of Christ fuel ng ating mission. Kaya when we realize that Jesus died for you and for us, we cannot remain silent. Hindi ka mananahimik. Hindi tikom ang bibig mo. Mag-iingay ka. Dahil naranasan mo mismo yung pagmamahal ng ating Panginoon. Ang puso na hindi nabago ng cross ay walang apoy sa pagbabahagi kay Kristo sa iba. Tandaan po natin, hindi ang utos ang nagtutulak sa pagbabahagi, kundi isang puso na binago ng cross. Kaya natin nagagawa ang go o humayo at mag-share ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi tayo o hindi ka nagbabahagi ng isang Kristo nang hindi mo po o hindi mo pa lubusang naranasan sa iyong puso. Kaya hindi ako magtataka sa panahon ni Apostol Pablo, kahit na anong hirap na pinagdaanan ni Apostol Pablo, kahit anong sakit, kahit anong bagyo pinagdaanan ni Apostol Pablo, na natili na ipinapahayag niya si Jesucristo. Hindi katulad natin sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Nasa tabi mo lang ang mga tao, pero hindi mo kayang abutin na ang tao o bahaginan ng salita ng Diyos. Yun ang nakakalungkot. Kaya kung titingnan natin, balikan natin si Apostol Pablo. Tingnan natin yung kanyang paglalakbay. Hindi malapit yung lugar na pinupuntahan niya. Pero alam niyo mga kapatid, kung bakit nagagawa ni Apostol Pablo yon? Dahil yon sa pag-ibig ni Jesucristo na ginawa niya sa krus. Kaya ako naniniwala na kapag naranasan mo yan sa buhay mo, hindi ka mapapakali na hindi maibahagi si Jesucristo. Dahil evangelism is not just a duty. It is a response of love and gratitude for what Christ has done. Yun ang dahilan, mga kapatid. Yung ginawa ni Jesucristo. Kaya kung kayo po sa araw na ito, no? Sa itong linggong ito, kapatid, o ngayong week na to, huwag ninyong pabayaan na hindi makapag-share ng gospel. Baka iniisip ninyo ngayon, ito yung araw na makakapagpasyal kami, makakaligo kami. Kasi, holiday. Wala namang problema doon kung mamamasyal kayo. Dahil sa papasyalan ninyo, maraming tao doon. Kung maliligo kayo, marami ding tao doon na naliligo na pwede nating i-share ang gospel ni Christ. Kaya wala kapatid na walang lugar na kung saan na hindi natin ma-share si Jesus Christ.
Katunayan nga yan eh. Maraming mga tao ang humuli kay Pablo dahil iniisip nila, mahadlangan nila yung gospel, yung ebanghelyo. Ginawa nila, binilanggo si Apostol Pablo. Akala nila na yung ginawa nilang yon na pagkabilanggo ni Apostol Pablo ay hindi na siya makakapag-share ng gospel. Katunayan, lahat ng mga nasa loob ng kulungang yon, pati yung mga nagbabantay, ay nakakilala sa Panginoon. Kita niyo mga kapatid, ibig sabihin, wala kang idadahilan. Hindi, pastor kasi, kami lang doon. Napaka-imposible. Lahat ng tao, lalo't lalo na hindi pa sila nakakilala sa Diyos, kailangan ng kaligtasan. Kaya kung sakali may balak tayo mag-swimming, huwag natin alisin sa isipan natin ang humayo. Kasi sabi niya, maliwanag po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, for Christ's love compels us. So kaya imposible kapag naranasan mo to sa buhay mo. Imposible na kapag kinikilala mo yung ginawa ni Jesus Christ sa krus. Mananahimik ka. Mag-iingay ka. Kasi hindi mapapakali yung puso natin na hindi maibahagi si Jesucristo. Kaya mga kapatid, this is our conclusion. The cross is more than a symbol. It is the foundations of our mission. It reveals God's love, provides the only way of salvations, and compels disciples to go and share the gospel. Because Jesus died on the cross, we have the message worth sharing. And because of the world desperately needs the message, we must go. Kaya ang challenge ko sa bawat isa sa atin sa gabing ito, let the cross move you from your comfort zone to a mission. But simply believing the gospel to boldly sharing it. Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, nalaman natin na hindi obligasyon ang ating paghayo. Ito ay malinaw na ang dahilan kung bakit tayo humahayo, dahil minahal tayo ng Diyos. Inibig niya tayo. Ginawa niya yan sa cross para sa atin. Kaya mga kapatid, nawa, itong mensaheng ito ay nagbigay pukaw sa ating isip na hindi natin dapat pabayaan na hindi humahayo. Pahalagahan natin ang paghahayo sapagkat marami pang tao na dapat nating abutin sa pagkakataong ito. Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, una, pinupuri ka namin, niluluwalhati. Salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob mo para sa akin upang ipahayag ang iyong kabutihang loob na ipinadama sa bawat isa sa amin. At itong kabutihang loob na ito, Panginoon, ang siyang nagbibigay, Panginoon, sa amin ng
lakas, tapang, magpahayag, ibahagi si Jesucristo sa mga tao. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangunguna mo, higit sa lahat, sa Espiritu Santo, na siyang lumukob sa iyong lingkod at sa bawat isa, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Okay? So, nagpapasalamat po ako, unang-una sa Lord, no? Pangalawa, sa aking pong mga mentor, si Pastor Rami at si Ma'am Del. At ganun din po sa mga nasa multimedia, nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil sinamahan niyo ako habang ako'y nagtuturo. At nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga nakikinig na mensahe ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless po at magandang gabi po sa inyo. Malayang lumalapit sa iyo, umaawit ng buong puso ko, at handa nang magpagamit sa iyo. O Diyos, ikaw ang itataas ko. Ako'y malayang lumalapit sa iyo, umaawit ng buong puso ko, at handa nang magpagamit sa iyo. O Diyos, ikaw ang itataas ko. Narito ako, O Diyos, gamitin mo ako, ihahayag sa buhay ko ang mga salita mo, susunod sa nais mo. Pag-ibig mo'y sandigan ko, Jesus, ako'y sa'yo. Ako'y malayang lumalapit sa iyo, umaawit ng buong puso ko, at handa nang magpagamit sa iyo. O Diyos, ikaw ang itataas ko. Narito ako, O Diyos, gamitin mo ako, ihahayag sa buhay ko ang mga salita mo, susunod sa nais mo. Pag-ibig mo'y sandigan ko, Jesus, ako'y sa'yo. Narito ako, O Diyos, gamitin mo ako, ihahayag sa buhay ko ang mga salita mo, susunod sa nais mo. Pag-ibig mo'y sandigan ko, Jesus, ako'y sa'yo.
sa buhay ko. Ang mga salita mo, susunod sa nais mo. Pag-ibig mo'y sandigan ko. Jesus, ako'y sa'yo. Narito ako, O Diyos. Gamitin mo ako, ihahayag sa buhay ko. Ang mga salita mo, susunod sa nais mo. Pag-ibig mo'y sandigan ko. Jesus, ako'y sa'yo. Pag-ibig mo sa akin, ibabahagi sa mundo na ikaw ang tanging Diyos. Pag-ibig mo sa akin, ibabahagi sa mundo na ako'y sa'yo. Pag-ibig mo sa akin, ibabahagi sa mundo na ikaw ang tanging Diyos. Pag-ibig mo sa akin, ibabahagi sa mundo na ako'y sa'yo. So praise God and thank you po Pastor Rainier sa mensahe na ibinahagi mo sa bawat isa. And I hope na bawat isa po sa atin ay maraming natutunan. At i-share po natin itong mga natutunan natin tonight sa ating mga social media accounts using these These hashtags. And praise and all glory to God sa natapos nating gawain. And nagpapasalamat tayo sa mga bonfire natin na nagmo-mobilize ng ating gawain na nandyan talaga simula ng ating gawain hanggang sa magtapos. And continually, we encourage everyone, lalo na sa mga bago dyan. Ayan, kung wala ka pang online cell groups, nandyan yung mga leaders natin sa comment section. Ay, napaka-approachable ng mga yan. Kaya, reply lang kayo sa mga comment nila or pwedeng i-PM nyo sila. At you are one of our online family, online community sa ating mga cell group. And continually, we encourage everyone na suportahan ang ating mga online platform, ang CGS Philippines Facebook page, ang CGS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube, TikTok, and Instagram. Amen to that. At least coming Sunday, meron po tayong online simbahay. Kaya Saturday pa lang, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig at panonood ng mensahe na ibabahagi sa atin ni Pastor Rami Henares. So, thank you and God bless.